sa inyong lahat. Tara na't samahan nyo kami sa isang paglalakbay dito sa Santo Tomas, Batangas patungo sa puso ng National Shrine of Padre Pio. Ako si Rex Vincent Cabanza. Ako si Jen Resina. At ako si Ken Estacion at ito ang aming vlog on Philippine history. Sa ating paglalakbay dito sa National Shrine ng Padre Pio, dadaanan natin ang mga mahalagang lugar na matatagpuan dito. Aalamin din natin ang iba't ibang impormasyon at detalye tungkol sa mga lugar na ito. Tara, let's go! Narito tayo ngayon sa harap ng Jubilee of Mercy, kung saan ginaganap ang misa dito sa National Shrine of Padre Pio. Kung mapapansin nyo, ang hugis ng kanyang kisame ay parang nagmimistulang hugis sa lakot. Ang salakot ay isang uri ng sombrero na laging ginagamit ng mga magsasaka at mangingisda sa pang-araw-araw. Isa sa mga highlights sa pagpunta nyo rito sa Padre Pio Shrine ay ang belfry, kung saan ito ay ipinangalan kay Mary, Mother of Mercy. Makikita nyo rin dito ang mga imahe ni Padre Pio, mula kanyang pagkabata hanggang pagtanda, at ang mga imahe ng kanyang mga taong natulungan dahil sa kanyang influensya. Sa tabi ng belfry ay matatagpuan natin ang Sanctuary of the Relics of St. Padre Pio, kung saan makikita ninyo ang iba't ibang relics ng Padre Pio Shrine. Tulad ng isang piece of cloth na may bahid ng dugo galing sa stigmata ni Padre Pio, at pati na rin ang kanyang chasuble na sinusuot niya kada misa. Ngayon naman, ito ang Holy Cross o ang reliko ng True Cross of Jesus noong 1979 pagkatapos maordina ng isa sa mga obispo. Pumunta siya sa Vatican at doon ibinigay sa kanya ang True Cross of Jesus. At kanyang inilagay ito sa Padre Pio Shrine hanggang ngayon. Ito ay nananatili dito. Ito naman ang Holy Water Sanctuary ng Padre Pio Shrine, kung nasaan ang isa sa pinaka-importanteng sakramental ng simbahan, ang Holy Water. Dito, ang Holy Water ay malayang dumadaloy sa fountain na nakikita natin ngayon. At kung tayo ay titingin sa kisame, mapapansin natin na meron itong mga larawang nagpapakita sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang muli nating titignan ay ang Stations of the Cross. Dito, pinapakita ng 14 na mga estatwa ang mga huling yugto sa buhay ni Jesus. Sa simbahan, ang Stations of the Cross ay idinadasal tuwing Biyernes at Holy Week. Ito namang pinuntahan natin ngayon ay ang Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Itinayo ito upang makapaglaman ng lagpas 3,000 na tao. Dito, inihahandog ang mga okasyon maliban sa pangunahing simbahan. Ito natin ang tour na to sa Chapel of Reconciliation. Ang simbahang ito ay nakapangalan kay Saint John Marie Vianney. Sa loob ay may mga rebulto ng iba't ibang mga santo. Diyan nagtatapos ang ating paglalakbay tungo sa mga makasaysayang lugar dito sa Padre Pio Shrine. Sa inyong lahat, ngayon ay oras na para sa interview section ng ating vlog on Philippine history. Ako si Ken Estacion at kasama natin ngayon si Nanay. Nay, maaari niyo po ba mapakilala ang inyong sarili? Ano po ang inyong birthday? Ano po pangalan ninyo? At kamusta po kayo ngayong araw? Hello, good afternoon sa inyo po. My name is Janita Neves and I'm 65 years old. Ay, kala ko 18 ka pa lang, Nay. Gusto mo yan. At bago rin po ako dito sa loob ng Padre Pio Shrine. At marami ako experience din sa inyo. Maaari niyo po ba kaming maliwanagan po tungkol sa, alam niyo pong history about sa parish at National Shrine
of St. Padre Pio? About the National Shrine, Padre Pio, nakilala po ito kasi nung nakilala po siya dahil isa siya sa mga ginamit, naging instrumental siya ni Jesus Christ or God. Yung nagkasakit siya at parang naging si Jesus Christ na pinako sa cross na may mga prutas yung mga kamay niya. May tawag doon, di ba po ang tawag doon. Basta yun lang ang alam ko. Tapos at nagpagaling din siya ng marami sa pamamagitan from the name of Jesus Christ our Lord. Tapos, so ang pangalan niya, naging hindi naman sikat na masasabi, pero naging well-known na siya. Dahil yung mga tao naniniwala siya, nagpapagaling siya ng mga pilay, papagaling siya ng mga may sakit. So from that year na nag-start siya, sa pagkakasakit niya, binigyan siya ng pop nung araw ng isang simbahan na tinawag na Padre Pio. Ano po yung pinagkaiba ni Padre Pio? Hindi, mga iba naman kasi mga saint natin, may kanya-kanya silang may katungkulan. Hindi naman kagaya ni San Pedro, yung mga ganon, may kanya-kanya silang katungkulan, may kanya-kanya silang Si Padre Pio, yun yung naatasan na nabigyan siya ng spirit from God na magpagaling. Ang last po na tanong ay, sino po si St. Padre Pio para po sa inyo? Ang pangalan niya at ang katauhan niya ang siyang nakilala dahil sa nagpagaling siya. Hindi sa exactly na talagang siya. No. Tsaka talagang hindi. Kaya lang, ginawa yung Padre Pio's Shrine dahil sa God. Para meron din siyang simbahan na mapupuntahan ng mga tao na kung saan sila naniniwala, pupuntahan nila para makapagdasal ng taimtim sa pamamagitan ni Padre Pio. Ayun po. My name is Kenneth Stacion and dito po nagtatapos ang aming interview. Salamat po kay Nanay. And Salamat po. thank you po. Welcome po. Next time ulit. Sige. Noong binisita namin ang Padre Pio Shrine, maraming bagay na nagbigay liwanag sa aking panampalataya bilang isang Katoliko. Isa sa pinakatumatak sa akin na sinabi ni Nanay Jen ay si Padre Pio ay isang instrumental lamang ng ating Panginoon upang mas maging matibay ang ating panampalataya sa Kanya. Tulad ng sinabi ni Nanay na tayo ay nagdarasal hindi kay Padre Pio kundi sa ating Panginoon. Natutunan kong wag natin dapat kalimutan ang Panginoon sa ating pang-araw-araw dahil ang bawat grasya na natatanggap natin ay galing sa Kanya. Ang National Shrine na Padre Pio ay isang lugar kung saan masasaksihan mo kung gaano kalalim ang pananampalataya ng mga Pilipino. Mararamdaman mo rin dito kung gaano kahalaga ang mga religious figures tulad ni Santo Padre Pio sa ating history. Ang Padre Pio Shrine ay nagbibigay daan upang maliwanagan ang bagong henerasyon tulad ko tungkol sa mga himala at iba't ibang storyas tungkol kay Padre Pio. At dito na rin natin nalalaman ang mga history at cultural heritage natin bilang Katolikong bansa. Sinabi ni interviewee na may mga taong may sakit na pumupunta sa Padre Pio Shrine dahil sa pinaniniwala ang healing powers ng santo. And this made me realize na one of the many reasons why religion is a big influence sa karamihan ng mga tao ay dahil sa naghahanap sila ng comfort and suporta. Even kahit spiritual ay tinatanggap nila. And this reminded me na ang practices sa religion such as praying should be used in order to uplift yourself and others and to give hope and strength to the people around you. Nakaka-amaze na makarinig ng iba't ibang perspective ng tao tungkol sa kung ano si Padre Pio sa buhay nila. Nalaman ko din at natutunan na para sa kanila, si Padre Pio yung inspiration nila at gabay. Malalim din yung paniniwala ng mga tao na sa Diyos pa rin talaga nagmumula lahat ng himala at pagpapala, hindi kay Padre Pio.